Jubilito TV Official. So yun. What's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters. Ayan po. Lalong-lalo na po ating mga Kalingap Partners, Team Karepa, Team Vios. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ito na mga Kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction. Ay, bago pa pala yan mga Kalingap at kabagis, ay muli po inaanyayahan ko po kayong pasyalan ang ating official FB page. Ayan po, no? Paki-follow and like na lang po kung hindi naman po kalabisan sa inyong oras at inyong sabihin na nating basta sa inyong oras, ganun din yun mga Kalingap at kabagis, no? Ay pakipasyalan po ang ating official FB page, no? May mga video upload din po tayo dyan at mga reaction video na mapapanood din po natin sa ating official YouTube channel. Kumbaga late lang po natin ina-upload dito at ito ay preferences lang po sa mga viewers po natin and supporters na mas prefer nilang panoorin ang platform ng kabila. Yun. Eto na, balik na tayo mga Kalingap at kabagis sa ating reaction video. Ito nga po, itong si Dr. Love ay muli niya pong binisita ang isa sa mga trending na beneficiaries po, no, ng kanyang YouTube channel, which is ito pong pamilya nila Nanay Marisa. At nandyan si Marian, nandyan si Chloe, na kung saan ay lagi pong sinusubaybayan ng mga supporters ng channel po ni Dr. Love. So it's been a while na hindi nakabisita si Dr. Love dito po sa pamilyang ito. So I think yung last na video upload niya po ay 2 weeks ago. Pero pumapasyal si Dr. Love. Hindi po siya nakakalimot dito po sa pamilyang ito. At talagang ngayon nakapokus ang kanyang pagtulong sa buong pamilya, no? Hindi na lamang po kay Marian at kay Chloe, pero talagang nakaka-concentrate siya kasi maraming anak si si Nanay Marisa, no? Mga Kalingap at kabagis. At dito sa muling pagpasyal ni Dr. Love ay maraming bagong revelasyon na natuklasan si Dr. Love patungkol po dito sa pamilyang ito, no? Unang-una po sa lahat, yung binigay na pangkabuhayan showcase ni Dr. Love na sari-sari store ay sarado na po. Si Marian ay wala na doon dahil base po sa sinabi ni Chloe ay nagtatrabaho na po sa Cavite yata yon, mga Kalingap at kabagis. Pangatlo, si Nanay Marisa po ay nagtatrabaho na, no, bilang isang assistant cook diyan din po, no, sa lugar nila. At ano pa, ito ang pinakamabigat. Si Chloe, mga Kalingap at kabagis, ay tumigil na po sa kanyang pag-aaral, no? So, natin to, himay-himay natin tong issue ngayon or mga ganap sa pamilya po ni Nanay Marisa at tingnan natin kung ano po yung naging punot dulo. Lalong-lalo na po, no, mga Kalingap at kabagis, yung pong pagtigil sa pag-aaral ni Chloe, no? Na kung saan ay medyo mabigat-bigat yung akusasyon na binabato sa kanya. At bakit hinayaan po ng pamunuan ng eskwelahan na tumigil itong si Chloe sa kanyang pag-aaral, no, which is supposed to be dapat malapit-lapit na matatapos na po ang kanyang grade 9, bakit ganon? Hinayaan ng pamunuan ng paaralan na ganon-ganon na lamang pong itigil or mag-drop out itong batang ito. So without further ado, ayan mga Kalingap at kabagis, simulan na po natin ang ating reaction video. So narito po yun. SJ. Nagpasok ka pa? Nako, patay tayo dyan. Di ka na nagpasok? Ano nangyari? Di ka na nagpasok? Ilang araw na? Ilang araw na? Tagal na po. Nako. Hindi ka na nagpapasok? Wala po. Tumigil ka?
Tumigil ka sa pag-aaral? Ano po kasi na dahil ko dun sa mga kaklase, inaway ko dun ako dun. Ha? Inaway ko ako lahat ng mga kaklase ko dun. Binubuli ka? Nagpunta lang po yung paraan yung picture ko dito. Ha? Nagpunta po yung picture ko dito. Oo. Pinausap ko namin. Kinausap si mama mo. Anong sabi ng mama? Anong sabi? Bakit? Dahil sa hindi ka na nagpasok? Anong grade ka na baga? Anong grade ka na dapat? 10? Anong grade ka? Grade? Ha? 9? Tapos di ka na nagpasok? Matagal na? Ilan linggo na? 2 linggo? Drop out na ito. Dito na pala si mama. Pasok ka na, te. Diyan na pala si mama. Tinatanong ko si Marian. Mama, ikaw pala ang sinasabi. Yan. Saan galing, te? Magtrabaho ka na? Anong nabalitaan ko? Tumigil na raw sa pag-aaral to? Siya po. Bakit? May nakaaway po yan doon. Nakaaway? Tapos? Ayaw niya na magpasok. Bakit di na nagpasok? Hindi mo ba pinaiwan at pasukin ulit? Gugutom na si Daryl. Mamaya po. Anong oras ang pasok mo? Alas 3 po. Hapon? Ng gabi po. Bakit? Anong trabaho mo? Sa karihan po. Alalay ako sa pagluto. Assistant ka? Sa pagluto? Natigil ng tindahan mo pala. Wala na? Natigil na pala tindahan nyo. Natigil na pati si Chloe. Sinong kaaway niya? Kaya ano yata yung classmate din po. Classmate niya lang? O bakit di na nagpasok? Dapat may teacher naman na nag-asikaso. Kinausap ba niyo ba teacher? Siya po nagpunta po dito. Ano sabi? Ano daw po kahit hindi na muna daw magpasok si Chloe. Kahit hindi na daw po magpasok at ano po siya ata yun. Sino? Sige, anuhin mo muna. Ano? Kahit hindi na muna daw magpasok po. Sabi ng teacher? Teacher mismo ang nagsabi na hindi na dapat magpasok? Hindi man po kaso lang hindi ko nga po alam kung anong ginawa niyan at nung nagampasok man yan. Hindi daw naka-exam hindi ko ba kasi alam kasi nagampasok man yan nung time na sabi nag-exam daw yan na hindi daw naka-exam. Sabi ko palagi ko yan pinapasok nung nag-away lang siya kayong classmate niya sa kayong hindi ko siya pinapasok. Ay hindi na siya nagpasok. Baka nagutom, pakainin muna. Padidiin mo. Nagdidi ba yan? Pagod yan, bawal. Pagod pa. Hindi naman, pagod yan. Pagod? Ilayo mo muna. Sa layo. Si Marisa. Sige na. Tapos yun po, nagpunta po dito yung teacher niya, sabi, idadrop na po dahil siya. idadrop na siya? Pumayag ka? Ay, siya na po ka. Man, abo na daw po magpas. Ayaw na. Ayaw ni Chloe. Ayaw na. Sino ba yung nakaaway mo? Mayaman? Sino yung kaaway mo? Mayaman ba? Marami daw sila. Pinagtulungan siya? Pinagtulungan ka? Marami kang kaaway? Anong dahilan ng away nyo? Anong dahilan? Anong dahilan ng pinag-away nila? Na? Buntis ka? Buntis ka raw? Hindi ko sabi sa akin eh. Ginagawan ka ng kwento na buntis ka. Bakit? May boyfriend ka na pala? Wala ka mang boyfriend. Paano ka nabubuntis? Ako gala. Oh, yun na masakit. May tatlong babae pa akong binugbog. Nabugbog ka pala. Malupit. May 3 babae kang binugbog doon. Ikaw nang bogbog? Bakit? Dahil po.
Dahil sa pinagbintangan kang nabuntis. Sinapos ko yung palda niya. Pinauna ko sila bago ako tapos and may teacher po, nag-away-away din po kami po. Ni? Kahit may teacher po, nag-away-away rin po kami. Bakit Malupit kayo talaga. nagkaroon ng away noon mga kaaway mo? Anong naging dahilan talaga? Kasi nila nabuntis daw talaga. Tapos tinaas ko nila yung palda ko. So binababoy, tinataas yung palda mo. Sinasabi ng mga kaaway mo na ikaw ay buntis. Siyempre nga naman, hindi naman talaga papayag yung tao pag binastos mo ng ganon. So, agrabyado po ito eh. Nakapanakit siya dahil sinabihan siya buntis na eh. Kahit naman sino magagalit. Kahit ako po tumatay magulang dito sa mga ito ngayon dahil wala po silang magulang. Wala na po silang tatay. Tapos ginaganyan niyo pa po. Sobrang nakakaawa. Okay. So, base dito sa statement ni Chloe, no, mahalinga at kabagis, no, siya daw po ay binubuli sa kanilang paaralan at dahil nga po sa pambubuling ito, yung akusasyon na binabato sa kanya na di umano ay siya daw po ay buntis, kaya siya po ay na-trigger na resbakan, no, itong kanyang mga kaklase. At kwento nga ni Chloe, mga kalingap at kabagis, ay meron po siyang 3 kaklaseng binugbog. Grabe. Tingnan mo, sa liit ng katawan ni Chloe, nakapagbugbog pa siya ng kanyang 3 mga kaklase. No? Malupit to. Malupit tong si Chloe, mga kalingap at kabagis. No? Well, anyhow, just kidding aside. Kung titignan po natin ang circumstances, kasi walang malinaw na basihan kung ano po talaga yung reason kung bakit nag-stop na si Chloe sa kanyang pag-aaral. Kasi parang meron po akong narinig kanina, binanggit ni Nanay Marisa na drop out dahil parang hindi siya nakapag-exam. Maybe one of the reasons or ground para siya po ay ipatigil sa pag-aaral. Then secondly, yung pakikipag-away niya sa kanyang mga kaklase, kahit nga daw po sa harap ng kanyang mga teachers or advisors ay talagang nakikipagrambulan, no, or nakipagrambulan itong si Chloe, no. So dito po sa video ito, walang malinaw na dahilan, ano ba talaga ang main reason kung bakit po siya pinatigil sa pag-aaral. Or si Chloe na mismo ang nag-give up, sumuko, na itigil na ang kanyang pagpasok dahil sa mga binabatong issue sa kanya. Wala pong malinaw na kung mahalingap at kabagis. Wala pong malinaw na justification kung ano po talaga yung reason. No? Ang pagpapatigil pa ay nanggaling mismo sa pamunuan ng eskwelahan or yung mismong pagtigil ay desisyon ni Chloe, no, mahalingap at kabagis, no. Pero kung titingnan natin, no, sa perspective ng isang guro, no, hahayaan mo na lamang ba na yung sakripisyo ng isang estudyante for almost 1 year para maitawid from grade 9 papasok ng grade 10 ay maglalaho na lamang po na parang bula ng dahil lamang po, no, sa mga allegations na binabato sa kanya. Kung yun man po ang dahilan, no, mahalingap at kabagis, no. In the first place, maling-mali yung mga kaklase niya na bigyan ng akusasyon itong si Chloe na bigyan siya ng mga malicious na fake info sa kanyang mga kaklase na siya po ay buntis at nasabi rin po dito na inaangat ang kanyang palda, no, para i-intimidate itong batang ito, no. Kahit sino naman po siguro, mahalingap at kabagis, na nandun kayo sa katayuan ni Chloe, talagang mababanas kayo at talagang hindi po pwedeng hindi ka re-resback kung hindi mahaba-haba ang iyong pasensya, no, mahalingap at kabagis, no. Sabihin na lamang po natin na dumating siya sa kanyang breaking point na kung saan ay enough is enough, no, sa mga ginagawa po ng kaklase niya, no. At kung one of the grounds din po yung hindi po siya nakapag-exam, well, naging desisyon ni Chloe yan kung bakit hindi siya nakapag-exam. At pwede rin po natin tignan ano yung reason kung bakit hindi po siya nakapag-exam.
Meron po ba siyang mga subject or may mga projects na hindi na ipasa? Hindi po rin natin alam, no? Dapat masagot din ni Chloe yan, no? Mahalingap at kabagis, no? So, ito, nakakalungkot dahil it's been 2 weeks na hindi pumapasok si Chloe. Pero kung makakausap sana, no, ng nanay Marisa or kasama si Dr. Lab, no, para maayos itong issue na ito, no? Para maikuan lang ba? Para mailagpas lang yung isa pang no, isang taon sa kanyang pag-aaral. Kasi just imagine, kagaya ng sinabi ko kanina, no, sayang yung effort ng bata na mailampas ang kanyang grade 9 papasok ng grade 10, no? Na dahil lamang po sa mga ganitong klaseng issue na pwede naman pong ayusin, di ba? Hindi naman po ganun ka grabe, no, mga kalingap at kabagis, ay dapat i-take consideration na rin po ng pamunuan ng eskwela na konti na lang, no? Kung may isang exam or isang final grading na lang siya na dapat may lampas, may pasa, be it. Allow the children, ika nga. Kumbaga parang kanya na rin po ito, no? Parang reward niya na rin sa sarili niya, no? Sa halos 1 taon na pag-aaral, no? Mahalingap at kabagis. Pero, yun, sana mapuntahan ni Dr. Lab at ni Nanay Marisa yung eskwelahan. Pag-usapan yung mga bagay na pwedeng gawin. Ano yung mga option na pwedeng gawin para po maayos itong sigalot na ito, itong issue na ito, sa pag-aaway or sa academics man, hindi natin alam. Pero ang importante po dito, no, ay matapos niya itong school year na ito, no. Kung hindi man tanggapin ang pamunuan ng eskwelahan para sa susunod na taon, at least na kanya po, no, natapos niya po yung grade 9. Na kung hindi po maaasikaso, ay back to 0 na naman, di ba? Mahalingap at kabagis, no? Next year, grade 9 uli. Sayang po, no? Sayang talaga. No? Mahalingap at kabagis, no? At patungkol naman po doon sa suggestion ni Dr. Lab na dapat si Nanay Marisa, dahil napansin naman po natin, sarado na po yung tindahan, panigurado po yan. Bakit po nagsara, no? Na mismanage po, no, yung pondo na dapat paikutin doon po sa tindahan. At pansin ko rin po na pagdating ni Nanay Marisa ay talagang parang gutom na gutom yung mga bata, no? At yung anak nga ni Marian ay panay gustong pakalong, no, kay Nanay Marisa at parang gustong kumain, no? Pero parang sumasang-ayon ako doon sa suggestion ni Dr. Lab na, di ba, namamasukan siya 250 ang sahod, no? Gigising ka ng maaga. Tapos uuwi ka na ng kung anong oras diyan. Pagod. Tapos magpapahinga, di ba, yung pag-aalaga sa mga bata ay talagang pahirapan na, no? Mahalingap at kabagis, dahil gusto mo rin naman pong ipahinga ang iyong katawang lupa, no? Pero kung mamarapatin, no, at kung may mga generous pa ring sponsor si Dr. Lab, i-revive na lang po yung pwesto. Kung mahilig din naman sa pagluluto si Nanay Marisa, gawin na lamang pong karinderya. Nakita naman po natin sa video upload ni Dr. Lab yung location ng bahay, no, or yung lugar nila Nanay Marisa na prime location para sa customer, no, para sa mga ganyang mga pagkain or lutong ulam, ika nga, no. Kung magagait lang na maayos itong si Nanay Marisa patungkol sa mga micro businesses na katulad nito, ay sa tingin ko naman po, no, ay magiging successful siya kung magtatayo siya ng mini karinderya dyan po, no, sa kanilang naluging sari-sari store. Kumbaga kapalit, ika nga. At maganda po dyan ay hindi na sila mamomroblema, no, sa pang-araw-araw nilang pagkain. Dahil unang-una po sa lahat ay pagkain naman po, or lutong ulam naman po, yung kanilang paninda. Doon na lang nila kunin yung pang-araw-araw nilang pagkain, magtabi ng konting tubo, mapaikot yung pera. Basta kon lang, proper management, proper guidance, no, sa mga taong nakapalibot at nagmamahal dito po sa pamilya ni Nanay Marisa. So yun, mga kalingap at kabagis, yun lang po ang ating reaction video for today. Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po ang inyong suggestion regarding nga po dito sa pwedeng pagkakitaan, no, ng pamilyang ito, mga kalingap at kabagis, no. Pag-usapan po natin yan sa ating comment section. So yun, hanggang dito lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Bios at ng Team Koos. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first, God bless po. Bye! Jubilito TV Official.